Nagbukas ang pelikula sa pagpapakilala sa ating bida na si Mutuvel Pandian, isang retiradong pulis na nakatira sa Kodambakom, Chennai. Namumuhay siya ng simple kasama ang asawang si Fiji at anak niyang pulis na si Arjun. Hinahangaan ni Arjun ang kanyang ama kaya sinundan nito ang yapak ng kanyang ama na maging mahusay na pulis. Napangasawa ni Arjun ang babaeng nagngangalang Swetha at may isang anak sila na nagngangalang Ritu. Mula nang magretiro si Mutuvel sa pulisya, naging abala na siya sa mga gawaing bahay tulad ng pamamalengke, pag-aasikaso kay Arjun, at pag-aalaga sa kanyang apo. Palaging pinapangaral ni Mutuvel kay Arjun na panatilihin nito ang pagiging matapat sa lahat ng aspeto ng buhay, dahil mayroong prinsipyo si Mutuvel na ang pagkakaroon ng tapat na kalooban ang mag-iingat sa atin sa landas na tatahakin. Ang nakakatawang bagay lang para sa isang retiradong pulis, si Mutuvel ay madalas bulihin ng kapitbahay niyang si Vimal, pero pinapalagpas na lang niya ito dahil ayaw niyang magsimula ng gulo. Sa kabilang banda, si Arjun ay masyadong abala sa pagsusumikap na mahuli ang mga bandidong grupo na nagnanakaw ng mga rebulto ng Diyos-Diyosan at binibenta ito sa ibang bansa. Ang big boss ng grupong ito ay nagngangalang Varman, siya ang tipo ng boss na walang awa sa kanyang mga nasasakupan kapag pumapalpak sila. Kumpiyansa si Varman na hinding-hindi mahuhuli ng mga pulis ang ilegal nilang aktibidad, hanggang sa mabalitaan niya na isa sa kanyang truck na sakay ng mga ninakaw nilang rebulto ay nahuli ng mga pulis. Nang marinig ang balita, agad inutusan ni Varman ang kanyang tauhan na si Sino, upang ibalik sa anumang paraan ang mga rebultong kinuha ng mga pulis. Sa kabilang banda pinuntahan mismo ni Arjun ang base ni Sino, at dito nabunyag na si Arjun pala ang pulis na nakatuklas sa ilegal na aktibidad ng bandidong grupo. Hiniling ni Sino kay Arjun na ibalik ang mga rebulto, pero nagmatigas si Arjun na sinasabing ibabalik niya lang ang mga rebultong ninakaw nila kung aaminin nito sa kanya kung sino ang kanilang boss. Nakipagmatigasan din naman si Sino at inihayag na hawak nilang bihag ang kanyang ama. Pero nakakagulat dahil wala man lang reaksyon si Arjun nang malaman na dinukot nila ang kanyang ama, at sa halip ay sinabi pa niya na kilalanin muna nila kung sino ang binabangga nila. Nang tawagan ni Sino ang kanyang mga tauhan na dumukot kay Mutuvel, sa di inaasahan, si Mutuvel ang sumagot ng telepono dahil lahat pala ng mga tauhan ni Sino ay pinabagsak niya na. Pagkatapos sinabi ni Arjun na kung hindi niya sila mapapaamin sa pakiusap ay idadaan na lang niya ito sa puwersahan. Kalaunan hinagupit ni Arjun ng paulit-ulit si Sino hanggang sa mapaamin ito kung sino ang kanilang amo. Ang mga aksyon na ito ni Arjun ay nagpakaba sa mga kapwa niya pulis dahil isang malaking organisasyon ang binangga ni Arjun. Ang pulis na si Laxmi ay pinakiusapan si Mutuvel na payuhan nito ang kanyang anak na itigil na ang paghahabol sa mapanganib na organisasyon. Pinayuhan nga ni Mutuvel si Arjun na wag nang ituloy ang kasong tinatrabaho niya alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pero pinaalala ni Arjun sa ama na siya ang nagturo sa kanya na maging matapang at matapat sa bawat aspeto ng buhay kaya sinusunod lang daw niya ito. Ilang araw ang lumipas, sa wakas napaamin na rin ni Arjun si Sino tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang boss na si Varman, at naghanda na siya para arestuhin si Varman. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, hindi na makontak ni Mutuvel si Arjun. Maging ang mga kasamahan nitong pulis ay walang ideya sa kinaroroonan ni Arjun. Dahil dito binisita ni Mutuvel ang police commissioner. Nang makita ang pag-aalala ni Mutuvel, siniguro ng commissioner na hahanapin nila si Arjun. Pagkatapos kinumpronta niya si Sino para tanungin kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ng kanyang anak, pero syempre itinanggi ito ni Sino. Kinagabihan binisita ni Laxmi si Mutuvel at ipinahayag ang kanyang palagay. Hindi siya sigurado kung tama o mali ang kanyang palagay, pero ilang police officer na ang nababalitaan nilang nawawala at napatay dahil sa pagkakasangkot sa bandidong grupo na hinahabol ni Arjun. Ipinagpalagay ni Laxmi na marahil si Arjun ay patay na. Sobrang ikinasindak ito ng pamilya lalong-lalo na si Mutuvel. Sinisisi ni Fiji si Mutuvel dahil sa pagtuturo nito sa kanilang anak ng katapangan at katapatan na humantong sa kapahamakan nito. Nanatiling kalmado si Mutuvel, pero sa loob-loob niya, nag-iisip na siya ng paghihiganti. Maya-maya na pagpasyahan niyang puntahan muli si Sino dahil pakiramdam niya ay may kinalaman talaga sila sa pagkawala ng kanyang anak. Dumating na naman si Vimal para pagtripan siya, pero binaliwala pa rin niya ito at nakiusap na ihatid siya kay Sino. Pagdating sa lugar, saktong naabutan niya si Sino na nakikipag-usap sa bandidong grupo,
at napagtanto na may kinalaman nga siya sa pagkawala ni Arjen. Nagulat si Vimal sa paglabas ni Mutuvel na may dala-dala ng sako at sinabing basurahan lang ito na kailangan nilang itapon. Tinapon nila ang sako sa ilog pero nagulat si Vimal nang may bahid na ng dugo ang kanyang kamay. Inamin ni Mutuvel na pinatay niya ang taong sangkot sa pagkawala ng kanyang anak. Dahil dito nagsimula ng magkaroon ng takot at respeto si Vimal sa kanya. Kinabukasan nang ihatid niya ang apo sa eskwelahan, isang thugs ang nagtangkang pugutan ang kanyang apo, buti na lang kaagad niya itong napansin at nasagip ang apo. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Varman na nagbanta na papatayin nito ang buo niyang pamilya bilang kabayaran sa pagpatay niya kay Sino. Galit na si Mutuvel at nagpas siyang maghiganti. Sa unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay pinugutan niya ng ulo ang dalawang lalaking nagtangkang patayin ang kanyang apo. Sa pag-aalala sa kapakanan ng kanyang pamilya, nakaisip ng plano si Mutuvel. Sinabi niya sa kanyang asawa na nagkakaroon siya ng anxiety at kailangan niyang magpatingin sa psychiatrist. Pumunta nga sila sa ospital at kinausap ang psychiatrist na si Don Dapani. Hiniling ni Mutuvel kay Don Dapani na kung maaari niya bang itago muna ang kanyang pamilya sa klinika pansamantala. Pagkatapos kinumbinsi ni Don Dapani ang pamilya ni Mutuvel na kailangan daw munang magpakalayo ni Mutuvel para gumaling ito, pero ang katotohanan ay gusto lang silang itago ni Mutuvel sa klinika dahil sa banta ni Varman. Pagkatapos nagtungo si Mutuvel at Vimal sa Mandia para makipagkita sa dating kaibigan na si Narasimha. Si Narasimha ay dating ex-convict at malaki ang utang na loob niya kay Mutuvel dahil sa pagtulong nito sa kanyang paglaya noon. Nang marinig ang problema ni Mutuvel, pinahiram niya ang pinakamagigiting nitong sharpshooter para tulungan si Mutuvel sugpuin ang organisasyon na responsable sa pagdukot at pagpatay kay Arjen. Kalaunan nahanap nila ang isa sa tauhan ni Varman, at ibinunyag nito ang mga ruta ng mga biyahe ng truck ni Varman kung saan nakapuslit ang mga nakaw na rebulto. Sa tulong ng impormasyon na ibinigay ng tauhan ni Varman, hinijak nila ang truck na puno ng mga nakaw na rebulto na ibebenta na sana sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Varman kung saan itinago ni Mutuvel ang kanyang pamilya. Sa takot ni Don Dapani ay itinuro niya ang silid na pinagtataguan ng pamilya ni Mutuvel. Bago puntahan ang silid ay tinawagan muna nito si Mutuvel, nang sa ganun ay masaksihan daw ni Mutuvel kung paano niya imasaker ang kanyang pamilya. Akmang sasalakayin na sana ni Varman ang pamilya ni Mutuvel, nang biglang pinakita ni Mutuvel sa kanya na hawak na nito ang kanyang mga nakaw na rebulto, at nangakong sisirain ang kanyang buong negosyo kung sasaktan nito ang kanyang pamilya. Dahil dito blinakmail ni Mutuvel si Varman at sinabing kailangan niyang humingi ng 10 rupees sa kanyang pamilya kung gusto nitong maibalik ang kanyang mga rebulto. Nilunok ni Varman ang kanyang pride at humingi nga ng 10 rupees sa pamilya ni Mutuvel. 10 रुपए 10 दिन से खाना नहीं खाया 10 रुपए का अंकल जाके खाना खा लो। Pagkatapos nagkita sila sa desyertong lugar at nagkaroon ng kasunduan na titigilan na ni Varman ang kanyang pamilya at hindi na rin gagambalain ni Mutuvel ang mga negosyo ni Varman. Sa wakas iniuwi na ni Mutuvel ang kanyang pamilya matapos makipagkasundo kay Varman. Pero tila si Varman ay walang planong tuparin ang kasunduan dahil hindi niya matanggap sa buong buhay niya na may nang-blackmail sa kanya. Nagplano siyang patayin si Mutuvel at buo nitong pamilya kung saan inupahan niya ang Bahari gangster na pinamumunuan ni Kamdev. Mabuti na lang agad may nagtip kay Mutuvel sa planong pag-ambush sa kanila. Itinago niya ang kanyang apo sa ligtas na lugar habang pinaupo niya si Fiji at Sweta sa hapagkainan at inutos na manatili lang sa kinauupuan anuman ang mangyari. Nagtataka si Fiji kung ano ba ang nangyayari hanggang sa dumating na ang mga pinadalang hitman ni Kamdev. Pinaliwanag ni Mutuvel na sa gabing ito ay plano silang patayin ng mga bandido na konektado sa pagkawala ni Arjen. Pero sinabi ni Mutuvel na huwag silang mag-alala dahil kontrolado niya ang sitwasyon. Lumalabas na nakahanda na pala ang mga sharpshooter ni Narasimha para iligtas sila mula sa pag-atake ng mga bandidong ito.
Isang lalaki ang sumubok na atakihin si Mutuvel mula sa likuran, pero nakakagulat dahil madali lang itong pinabagsak ni Mutuvel at pinatay sa harap mismo ng kanyang pamilya. Nagulat ang dalawa nang masaksihan ang kabilang side ng pagkatao ni Mutuvel, dahil sa buong akala nila ay isa siyang simple at mabait na asawa at ama. Kinabukasan, nakatanggap ng balita si Kamdev na ang mga ipinadala niyang tauhan ay namatay. Nagulat siya nang malaman na ang tinarget pala nila ay walang iba kundi ang jailer na si Mutuvel. Agad niyang tinawagan si Varman dahil sa hindi nito pagsasabi ng kanilang target. Ibinunyag sa kanya ni Kamdev na si Mutuvel ay dating walang awa at karismatikong jailer ng Tihar Prison na kilala rin sa bansag na Tiger Mutuvel Pondian. Marahas niyang dinidisiplina ang mga big-time criminal, ngunit tinutulungan din silang magreporma. Kaya nagkaroon siya ng napakalaking network ng mga kaalyado, kabilang na nga dito si Kamdev at Narasimha. Sinabi ni Varman na wala siyang pakialam dahil mas marami daw siyang koneksyon kesa kay Mutuvel. Dagdag niya pa na dahil nabigo ang mga tauhan ni Kamdev, inupahan niya ang higit sa 100 tauhan ni Sikander Singh upang tapusin si Mutuvel. Ngunit tugon sa kanya ni Kamdev na kahit mismo si Sikander Singh ay hindi uobra kay Mutuvel. Hindi nagtagal, dumating ng mag-isa si Mutuvel sa kampo ni Varman. Pero laking gulat ni Varman dahil ang 100 tauhan na inupahan niya kay Sikander Singh ay sa halip pumanig kay Mutuvel. Sinipa niya ng napakalakas si Varman, pero nagmakaawa si Varman at pinakita nito sa video call na buhay pa pala si Arjun at hawak niya itong bihag. Dahil dito nagkaroon muli ng kasunduan ang dalawa kung saan pakakawalan ni Varman si Arjun, pero sa isang kondisyon, nananakawin ni Mutuvel ang pinakamahal at sikat na antigang korona na kasalukuyang iniingatan sa templo ng Andhra Pradesh. Nang malaman na buhay pa ang kanyang anak, sumang-ayon si Mutuvel sa kondisyon ni Varman. Agad nilang pinuntahan ang nasabing lugar, at napag-alaman na ang seguridad ng korona ay hindi biro, dahil itinuturing itong national treasure at iilang VIP lang ang may access dito. Isa sa mga VIP ay ang komedyanteng aktor na nagngangalang Blast Mohan. Agad silang nagsagawa ng plano kung paano makikilala si Blast Mohan. Pero bago yun humingi muna siya ng 3 buwan kay Varman dahil hindi daw ganon kadali ang misyon na hinihiling niya. Pumayag naman si Varman pero ipapadala niya ang 2 niyang tauhan na si Dan Rush at Panir para tiktikan ang bawat hakbang nila. 1 buwan ang lumipas, nakalakap na sila ng ilang impormasyon patungkol kay Blast Mohan. Si Blast Mohan ay may gusto sa aktres na nagngangalang Kamna, pero ang gusto naman ni Kamna ay ang direktor ni Blast Mohan na si Balo. Samantala ang 2 espiya na ipinadala ni Varman ay walang ideya sa kung ano ang pinaplano ni Mutuvel. Si Blast Mohan ay planong gumawa ng isang pelikula kasama ang aktres na si Kamna. Pumunta si Mutuvel sa set para makilala si Blast Mohan at nag-apply siya bilang extra. Labis na iniibig ni Blast Mohan si Kamna kung saan bumili pa ito ng singsing na nagkakahalaga ng 1.5 crore rupees para kay Kamna at ipinadala niya ito sa pamamagitan ng kanyang direktor na si Balo dahil nahihiya pa siyang harapin si Kamna. Ngunit trinaydor siya ni Balo at binigay ang singsing kay Kamna na inaangkin galing daw ito sa kanya at iniibig niya siya. Kaya nahulog ang loob ni Kamna kay Balo sa halip na kay Mohan. Nang mapag-alaman ito ni Mutuvel, kaagad siyang gumawa ng plano para i-blackmail si Balo. Sinabi niya kay Balo na batid nito ang mga panloloko niya kay Mohan, pero hindi niya ito ibubunyag sa isang kondisyon. Bilang direktor ni Mohan, kailangan niyang palitan ang kwento ng ginagawa nilang pelikula kung saan isasama nila sa eksena ang tungkol sa pagnanakaw ng korona sa templo ng Mangalagiri. Dahil napamahal na rin siya kay Kamna, pumayag siya sa kondisyon. Kinabukasan kinumbinsi niya si Mohan tungkol sa pagbabago ng eksena at sa kabutihang palad ay walang kahirap-hirap naman niyang napapayag ito. Pumunta na sila sa templo para simulan ang set ng pelikula. Ang antigang korona ay nasaksihan mismo ni Dan Rush at Panir, at kaagad nila itong ipinagbigay alam kay Varman na sinasabing malapit na sila sa kanilang tagumpay. Samantala, si Mutuvel ay lumipad patungong Mumbai para makipagkita sa dating kaibigan na si Matthew. Lumalabas na si Matthew ay isang big time sa mundo ng krimen. Pero nang makaharap si Mutuvel ay nagmistulan itong maamong tupa. Sinabi niya na mahirap na misyon ang nakawin ng korona dahil mahigpit itong pinoprotektahan ng gobyerno, pero may mas madali siyang plano kung saan pwede nilang patayin si Varman kung sasabihin lang nito. Ngunit pinigil siya ni Mutuvel dahil nakasalalay daw dito ang buhay ng kanyang anak.
Ang tanging pakay lang ni Mutuvel ay makahiram ng mga dekalibreng armas kaya dinala siya ni Matthew sa storage room ng mga baril. Samantala, sinimulan na ni Mohan ang pag-acting sa peking pelikula na sinetop ni Mutuvel. Sa pelikulang ito, gumanap si Mohan bilang magnanakaw na sinusubukang nakawin ang totoong korona, pero gumamit sila ng pekeng korona. Lingid sa kaalaman ni Mohan na nakaayon ang lahat ng ito sa plano ni Mutuvel kung saan nag-set up si Mutuvel ng kamera sa templo at pagkatapos ipinasa ang video footage sa Central Bureau of Investigation o CBI, ipinapakita na talagang aktwal na ninakaw ni Mohan ang korona. Kalaunan ininterogan ng CBI si Mohan para linawin kung ninakaw ba talaga niya ang korona. Sinabi ni Mohan na eksena lamang ito sa pelikulang ginagawa nila at hindi ito totoong pagnanakaw. Pero iginiit ng officer na dadalhin nila ang korona sa puny para suriin kung totoo ito at kung hindi ba talaga niya ito pinalitan ng peke. Samantala, kinumbinsi nila si Panir na siguruhin kung talagang mga CBI ang pumunta sa bahay ni Mohan, at nang malaman na talagang CBI ang mga ito, agad niya itong pinagbigay alam kay Varman na sinasabing malapit nang mapasakamay nila ang antigong korona. Kinabukasan, ang korona ay ipinadala na ng mga pulis patungong puny para sa pagsusuri. Ngunit habang nasa daan, inambush sila ng mga tauhan ni Mutuvel upang nakawin ang korona. Nagkaroon ng matinding shootout kung saan ilan sa mga tauhan ni Mutuvel ay napatay, pero sa huli ay nagtagumpay din si Mutuvel mapabagsak ang mga pulis at makuha ang korona. Pagkatapos kinuha niya ang korona at ibinigay na kay Danrush at Panir para dalhin kay Varman. Tinawagan ni Mutuvel si Varman para sabihin na tagumpay niyang nanakaw ang korona, kaya kailangan niya ng pakawalan ang kanyang anak. Ngunit lumalabas na ang nangyaring shootout ay isa lamang palang palabas para linlangin sina Danrush at Panir. Ang mga pulis ay kasabwat ni Mutuvel at ang mga baril na ginamit sa shootout ay peke. Ibig sabihin, ang koronang dala-dala ni Danrush at Panir ay peke din. Samantala, nakatanggap ng tawag si Mohan mula sa CBI na sinasabing ang korona ay tunay, kaya't pinawalang sala na siya ng CBI, pero sobra siyang dismayado nang malaman ang pagtataksil ni Balo at Cam na sa kanya, kaya pareho nila siyang pinalayas. Nakarating na nga si Danrush at Panir sa sikretong hideout ni Varman. Ngunit nabunyag na si Arjun ay hindi pala talaga bihag ni Varman, dahil hanggang sa mga oras na ito ay nakikipagtulungan siya kay Varman para manakaw ang korona sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang ama. Ginagawa niya ito alang-alang sa pera at upang maibigay niya ang kagustuhan ng kanyang pamilya kahit palukohin niya ang kanyang ama. Ang hindi alam ni Arjun, naglagay pala ng lihim na kamera si Mutuvel sa loob ng korona at narinig ni Mutuvel ang buong pag-uusap nila. Sobrang nabigo si Mutuvel nang matuklasan na ang minamahal niyang anak ay trinaydor siya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Mutuvel at napahalakhak na lang siya na hindi alam ang gagawin. Kinabukasan, pinalaya na ni Varman si Arjun bilang kasaang-ayon sa napagkasunduan. Nang magkita sila ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Sinabi ni Mutuvel kay Arjun na isumbong nito sa pulisya ang kinaroroonan ng mga bandidong grupo. Pumasok si Arjun sa kwarto habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Samantala, natuklasan ni Varman na ang korona ay peke. Nagalit siya ng husto at pinatay si Danrush, habang si Panir na kilala na si Varman, ay nagpas siyang wakasan ang sariling buhay. Pinaalam din ni Varman kay Arjun na naisahan daw sila ng kanyang ama, at ang mas malala pa ay naglagay ito ng kamera sa loob ng pekeng korona, ibig sabihin batid na rin ni Mutuvel na traidor ang kanyang anak. Dagdag pa ni Varman na tapos na siyang makipaglaro kay Arjun at nagpaplanong patayin siya. Ngunit bago niya ito magawa, biglang nayanig ang kanilang hideout dahil sinugod na pala sila ni Mutuvel sa tulong ni Kamdev at kanyang mga tauhan. Agad na nagtago si Arjun sa takot na harapin ang galit ng kanyang ama. Nang kukumprantahin na ni Mutuvel si Varman, ibinunyag ni Varman na hawak nitong bihag ang kanyang pamilya, pero sawa na si Mutuvel sa laro ni Varman dahil ipinadala niya pala si Narasimha upang bantayan ang kanyang pamilya.
Inatasan din ni Mutuvel si Matthew upang wasakin lahat ng mga ilegal na transaksyon ni Varman at bawiin ang mga ninakaw nilang rebulto. Sa kabila nito, lakas loob pa ring nagbanta si Varman kay Mutuvel, pero pagod na si Mutuvel sa kanya at nagpas siyang tapusin na siya. Pagkatapos nito, hinayaan ni Mutuvel si Arjun na ipaliwanag nito ang kanyang mga aksyon. Inamin nga ni Arjun na nagawa niya ito dahil sa kasakiman sa kayamanan. Nakahanda namang patawarin siya ni Mutuvel, sa kondisyon na aaminin niya lahat ng kanyang kasalanan sa otoridad. Ngunit mataas pa rin ang pride ni Arjun at hindi siya papayag madungisan ang kanyang pangalan at handa siyang patayin ang kanyang ama. Walang choice si Mutuvel kundi gawin ang nararapat. Nagtapos ang pelikula kung saan naglakad si Mutuvel na may bigat sa kanyang puso. Ang istorya ay nagtuturo sa atin na anuman ang mangyari, dapat tayong palaging tumindig para sa katotohanan, kahit palaban ito sa ating pamilya at labag sa ating kalooban.